Morning po ulit, mga kapatid. Atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral sa atin pong Sunday School. Kung naalala niyo po, tayo po ay nagsimula ng series gamit po ang librong Grasping God's Word. Tayo po ay nasa unang bahagi at nasa ikatatlong kabanata. Tayo po ay dadako sa kabanata ng patuloy na pag-observe o pagsusuri sa mga detalye sa banal na kasulatan. Kung naalala niyo po, tayo po ay nagsimula sa una nating chapter ay yun pong paano tayo nagkaroon ng English Bible o paano po yung proseso ng pagsasalin sa lengguwaheng ating naunawaan. Noong nakaraan pong pinag-aralan natin ito, hindi ko po maalala kung September po yata yon. Sa chapter number 2, tinignan po natin yung interpretive journey o yung pagkuha ng mensahe sa mga talatang ating nababasa. Review lamang po. Naalala niyo po yung hakbang natin number 1, kagaya sa unang picture. Nandiyan po yung unawain ng teksto sa kanilang panahon. Yung mensahe na nababasa natin sa Biblia ay sinulat ng isang propeta o isang manunulat at meron siyang sinusulatan at meron siyang isang ibig sabihin sa salita na kanyang sinulat para sa mga tao. So mahalagang tanong na review lamang po ulit, ano ang ibig sabihin ng teksto para sa orihinal ng mga tagapakinig? Kumbaga parang pagka nagbabasa po tayo ng Biblia, lagi po nating tatandaan, hindi ito isinulat primarily para sa mga taga-sulok o para sa mga Batanggenyo. Sinulat ito, kung halimbawa si Moses, sinulat niya ito para sa mga kasama niyang mga Israelita. So, papaano nila nauunawaan ang talatang ito na sinulat ni Moises? Ikalawa, mahalaga din po na sukatin natin ang ilog na dapat nating tawirin. Dito po sa hakbang na ito, isa sa alang-alang naman natin yung pinagkaiba sa pagitan ng tagapakinig sa Biblia at natin. Ibig sabihin, yung mga sinulatan ni Moises, yung mga original na magbabasa nito, anong pinagkaiba natin sa kanila? Ano yung ating kalagayan? Siyempre, tayo po ay nasa bagong tipan, sila ay nasa lumang tipan. So on and so forth. Sa ikatlong hakbang na dapat nating isaalang-alang sa atin pong pag-interpret ng salita ng Diyos, ikatlong mahalaga nating pansinin ay yung prinsipyo sa mga talatang ating nababasa. Ano pong ibig nating sabihin dyan? Yun po yung theological na prinsipyo na itinuturo ng teksto. Meron po akong nilagay dyan na timeless truths. Ibig sabihin, ito yung katotohanan na totoo noon, totoo ngayon, at totoo magpakailanman. Kumbaga ito yung tinuturo ng talatang ito tungkol sa Diyos. Halimbawa ho, sa gaya ho ng talatang ating pinag-aralan kanina, nakita ho natin doon na ang Diyos talaga ay worker. Ang Diyos talaga ay gumagawa. Ang Diyos talaga ay naglalayon na magtatag ng kaharian. At manatiling ganon, magpasawalang hanggan. Hindi lang yung totoo para kay Adan at kay Eva, hindi lang yung totoo para sa mga Israelita, totoo ito habang buhay. Isa pong makakatulong sa pagiging tiyak natin sa prinsipyo na ating nakita ay yung hakbang ika-4. Sa ika-4 na hakbang, nandiyan po yung sinasangguni natin ang Biblia. Mahalagang tanong, umaangkop ba ang theological na prinsipyong ito sa kabuuan ng Biblia? Kaya po ako naging sigurado na ang tema o yung prinsipyo dun sa kanina po nating pinag-aralan sa Genesis 2 ay yung pagkilos o paggawa ng Diyos, ay dahil pag tinignan natin yung Biblia, lagi talaga siyang gumagawa, lagi talaga siyang may sinisimulang gawain at kanyang tinatapos patungo sa kanyang kaluwalhatian. At yun po yung nag-udyok sa akin para magkaroon ng kumpiyansa na ang itinuturo ng Genesis 2 na prinsipyo na aking ipapangaral ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan.
So, isa po yan, mahalagang hakbang. And then panghuli, hakbang ikalima, unawain na ang teksto sa ating panahon. Paano natin dapat ito isabuhay sa panahon natin ngayon, itong mga prinsipyong ito? Ano, kagaya nung ang paggawa ng Diyos, paano natin ito dapat i-apply sa atin? Yung isa ko pong naging application sa inyo kanina, magkaroon tayo ng kapahingahan sa Kanya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Ano man yung ating pinagdadaanan sa buhay, lagi natin nawang maalala o dalhin o ipangaral sa ating mga puso na merong Diyos na hindi nagbabago, na hawak niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, alam niya ang una at alam niya ang huli, at dahil doon meron tayong kapahingahan. Yun po yung aplikasyon. Paano tayo nagkakaroon ng aplikasyon? So summary sa kabanata 2, tinalakay po natin ang kabuuang kahulugan ng talata. Ibig sabihin, malalaki po ito ng mga talata at kinukuha natin yung mga timeless truth o yung mga prinsipyo doon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga maliliit na bahagi ng mga talata. Gaya ho nung title nitong ating lecture na ito ay tungkol po sa mga sentences. Mahalagang pagpunto na ating isaalang-alang para makuha ang kahulugan ng mga talata sa ating Biblia. Kailangan ang pinagsamang pagsusuri hindi lamang po ng maliliit na bahagi, mga salita, parirala at pangungusap, kundi pati na rin yung pong mga malalaking bahagi, mga kabanata o chapters, mga paragraphs o talata o mga kwento sa ating teksto. Kailangang maunawaan natin ang maliliit na bahagi ng teksto upang maunawaan ang mas malalaking bahagi. No? Para makatiyak tayo na yung ating unang tingin doon sa mga malalaking bahagi na ating nabasa ay tiyak na yun nga yung mensahe ng Diyos. Mahalagang tingnan natin yung mga maliliit na detalye na nilalaman ng mga malalaking bahagi na yon. At para mas maunawaan natin kung ano yung mga dapat nating pansinin o yung mga dapat nating tignan, mga maliliit na detalye na kalimitang nakakalikdaan. Naranasan niyo na po ba, mga kapatid, na nagbasa kayo ng Bible tapos hindi niyo gasinong naintindihan? Maaring kayo nagmamadali o maaring wala kayo sa mood. Pero naranasan niyo na rin po bang nagbasa kayo ng Bible na marami kayong time? Na talagang nangako kayo sa Diyos na wala kayong gagawin, wala kayong trabaho, wala kayong alalahanin, matagal pa yung oras ng pagsasaing at pagluluto ng ulam. Kaya sabi niyo, magbabasa ako ng salita ng Diyos, free ako. Tapos meron kayong time para basahin, tapos basahin ulit, tapos magtanong, ano kayang ibig sabihin nito? Ano kayang sinasabi dito? Yung meron kayong time para namnamin talaga ng dahan-dahan ang salita ng Diyos. Hindi ho ba mas marami tayong nakukuha o mas marami tayong nakikitang mga mahalagang bagay kapag tayo ay naglalaan ng oras at panahon para pansinin yung mga maliliit na detalye sa atin pong Biblia. No, hindi ba mas nagiging makabuluhan yung ating pag-aaral at mas marami tayong natututunan kapag ninanamnam natin at dinadaanan talaga natin isa-isa yung mga salita o yung mga bahagi sa ating kabanata. At yan po yung layunin o purpose ng ating pong lesson na ito. Para tayo po ay ma-encourage at magkaroon ng kumbagay karanasan sa maiksing oras po natin ngayon ng pag-aaral na makita at pansinin yung mga maliliit na detalye sa atin pong mga talata. At makakatulong po ito sa bawat isa po sa inyo. So ito na po, mga dapat nating pansinin sa mga pangungusap. Okay? Ibig sabihin, ito po yung mga verse 1. And take note po, minsan sa verse number 1, minsan maraming mga pangungusap. Minsan 5, lalo na pag si Apostle Paul ang nagsulat ng isang verse, napakarami hong mga pangungusap na ginagamit. So ano po yung mga dapat nating pansinin sa mga pangungusap na ating nababasa sa Biblia? Number 1, mahalaga yung paulit-ulit ng mga salita. Naalala niyo po kanina sa Genesis 2,
Ano po yung mga binigyan ko ng diin ng mga salita? Yung mga inuulit-ulit. Yung ikapito, nayari, ginawang gawa, pahinga. Binigyan ko na lang po ng pansin yung binasbasan at saka po pinangilin dahil nandoon po yun sa verse number 3. Pero pansinin niyo po yung mga paulit-ulit na mga salita. Hanapin ang mga salita o pariralang paulit-ulit na ginamit dahil kalimitan, dyan po talaga nagkakaroon ng emphasis. Ginagamit natin ito, hindi ko alam kung tayo lamang mga Pinoy, pero ginagamit natin ito para magbigay ng emphasis. Halimbawa, aalis yung nanay natin. Ano po? Sasabihin nung sa ating anak, ay pag-uwi ko o maya-maya, magligpit na kayo ng kalat sa sahig. Habang ang nanay ay siguro nagsusuklay. Tapos, kukunin ng nanay niyo yung kanyang bag. Pagkakuha niya ng kanyang bag, ay, yung mga kalat ha, sabi ko ha, wag kong mababal ka na may mga kalat pa sa sahig. Tapos ay ilalagay siguro sa bag yung wallet o di kaya ay listahan ng mga bibilin. Pagkalagay, uulitin. Ay, sinasabi ko sa inyo ha, yung mga kalat ha, hindi ko dapat yan dapat ligpitin niyo yan. Wala na dapat yan pagbalik ko. So, bago umalis ng bahay, bago isarado yung pinto, ang mga kalat, ha, huwag ko nang mababalikan yung mga kalat. So nakikita natin na may emphasis. Ibig sabihin, mahalaga dun sa nanay natin yung isang bagay na yon na alam natin na pag yung nakalikdaan natin, inulit-ulit na, pagbalik ng nanay natin, hindi natin ginawa, anong mangyari? Ay talaga naman, masusubok ang pananampalataya at kabanalan. So, emphasis sa mga paulit-ulit na salita. Tingnan niyo po yung example natin dyan. Verse number 15 ng 1 John chapter number 2. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat, verse number 16, ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masasamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So para hindi na po kayo mahirapan, nilagyan ko na ho ng mga markings. Yung mga inuulit-ulit na salita. So tingin niyo po, tungkol saan itong bahaging ito ng sulat ni Juan? Tungkol sa pag-ibig, sa sanlibutan, tungkol sa mga pita, at tungkol sa ating Diyos. Na yung pag-ibig ay hindi dapat sa sanlibutan. Nakita po natin, meron hong mga emphasis. Mahalaga po yan. Mapansin niyo po sa inyo pong mga talata. Ikalawa, pansinin niyo din po yung mga pagtatambal o mga pagtutunggali. Hanapin niyo po yung mga ideya o tao o bagay na itinatambal o itinutulad upang ipakita ang pagkakaiba. At pansinin din po natin yung mga kaibahan. Tingnan niyo po yung example naman natin dyan sa 1 John 1 verse number 5 to 7. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw. So, ang Diyos ay tinambal sa ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ilaw o liwanag at kadiliman. Verse number 6. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, may pakikisama sa Diyos, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit yung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ano yung napansin niyo po na pinagtatambal o pinagtutunggali? Liwanag at dilim. So may reason po yan. Alam niyo po, ang grammar o ang
ang ating Biblia ay hindi isinulat. Tingin ko pa sinabi ko na ito sa inyo sa chapter number 1 pa lamang. Na ang ating Biblia ay hindi sinulat para hindi natin maintindihan. Yan po ay sinulat gamit ang ordinaryong mga salita ng mga ordinaryong tao para maintindihan ang super ordinary na mensahe. Ang grammar po, kagaya ng math, science, laws and physics, ang grammar po, yan po ay regalo din o disenyo din po yan ng Diyos na na-discover lamang natin. Hindi po yan invention ng tao. Yan po ay na-discover natin na merong kaayusan talaga, meron talagang purpose ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Kasama na po dyan ang salita o kasama na po dyan yung pong pagsusulat ng mga mensahe mula sa mensahero patungo sa kanyang mga sinusulatan. Kaya mahalagang ito'y ating napapansin dahil may purpose po yan. Hindi lamang po yung mga nagsulat ng Biblia na basta na lamang nagsasalita nang walang laman yung kanilang puso, wala silang nais sabihin o walang patutunguhan yung kanilang mga isinusulat. Isa pong example, marami ho kasi nagsasabi na ang Biblia ay punong-puno ng talinhaga, hindi natin maunawaan, mahirap maunawaan ang Biblia, hindi mauunawaan ng tao ang Biblia. In a sense, totoo po yun dahil naniniwala po tayo na kailangan natin ng banal na espiritu at ang banal na espiritu lamang ang may kakayanang magpaunawa ng mensahe sa tao. Tama po. Para magkaroon ng sense yung mga bagay na nakikita natin sa Biblia. Pero kung atin pong titignan ang salita ng Diyos, ito po ay normal. Normal na mga salita, yung pagkakasulat ay normal, merong mga simuno, merong mga panaguri, merong subject at saka predicate. Gumagamit ng grammar, gumagamit ng mga object, gumagamit po ng mga salitang kilos na nagkakasundo yung isang pangungusap. Dahil nga po yan ay merong purpose. Okay? Dahil yan po ay merong purpose. So yung pong pagtatambal at pagtutunggali, kasama na po yung pagtutulad sa ikatlo, yan po ay may mga purpose o meron pong mga dahilan. Sa pagtutulad naman po, kailangan po natin hanapin yung mga idea, tao o bagay na inihahambing. Pinagtutulad sila. Tingnan niyo po sa Isaiah 40 verse number 31, sabi po ng Biblia, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. So saan po itinulad? Yun pong mga taong naghihintay sa Panginoon. Sabi po ng ating Biblia, kagaya po ng isang agila. Kagaya ng isang agilang may lakas. May lakas at hindi nangapapagod. Pagtutulad. Ika-4, mahalaga din pong makita natin o pansinin din natin kung meron bang mga listahan sa mga talatang ating nababasa. Ano po ibig sabihin ng listahan? Ito po yung kung saan binabanggit ng teksto ang mahigit sa 2 bagay. Kagaya po, isang example natin dyan sa Galatians 5:22-23. Sabi po diyan, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, una, ikalawa, katuwaan, ikatlo, kapayapaan, ika-4, pagpapahinuhod, ikalima, kagandahang loob, ika-6, kabutihan, ika-7, pagtatapat, ika-8, kaamuan, and then panghuli, ika-9, pagpipigil o pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So bakit po nagbibigay ng listahan? Mahalaga po yan ating din pansinin. Ayan po ay hindi din po yan mga basta na lamang makapagbigay si Apostle Paul at ng mga bagay na walang ibig sabihin. So kailangan natin pansinin yung mga bagay na inilagay diyan na bumubuo po ng isang listahan. Huwag po kayo mag-alala, sa patuloy po natin pag-aaral, makikita niyo po yung kahalagahan ng mga bagay na yan. So kung kailangan nyo din pansinin ay ang sanhi at bunga. Take note lamang po, maaaring may higit sa isang bunga mula sa isang sanhi na binabanggit sa teksto. Isa pong example na mahanap po natin ay sa John chapter 3 verse number 16.
kung saan meron lamang pong isang sanhi at maraming bunga. Okay? Sa John chapter 3 verse number 16, sabi po diyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Nilagyan ko po yan sa lungguhit para i-highlight na yan po ay sanhi. Yan po yung cause. Okay? Pagkatapos po, nagbigay si Juan ng mga bunga. Unang bunga, dahil sa pagsinta ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ikalawang bunga, dahil sa pagsinta ng Diyos, sino mang sasampalataya ay hindi mapahamak. Ikatlo pong bunga, dahil sa pagsinta ng Diyos, ang isang sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, nakikita niyo po, mga bagay na yan, sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Sanhi at bunga. Bakit po dumating si Kristo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po may mga hindi mapapahamak o maliligtas mula sa impyerno? Dahil po sa pagsinta ng Diyos. Bakit po magkakaroon ng buhay na walang hanggan o merong mga taong pupunta sa langit? Ang sagot, dahil po sa pagsinta ng Diyos. Ika-anim, mga tayutay o figures of speech. Ito po yung paggamit ng mga larawan o talinhaga na hindi po literal ang kahulugan. Example po diyan ay sa Matthew 23, verse number 27. Kung saan sinabi ng Panginoong Yesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. So alam nating hindi nagiging libingan ang isang tao. Ang tao ay may anyong maganda sa, sabi po, ang libingang pinaputi ay may anyong maganda sa labas. Datapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. So hindi po sinasabi ng Panginoon na literal na nabubulok yung kanilang mga laman bilang tao. Hindi po. Yan po'y tumutukoy sa una, wala silang buhay. Ikalawa, puno sila ng kasalanan. Walang buhay na ibig sabihin wala silang spiritual na buhay. And then ikalawa, dahil sa kanilang mga kasalanan. Pampito, mga pang-ugnay o conjunction. Pag sinabi natin pag-ugnay, ito po yung nagdurugtong ng mga bahagi ng pangungusap. Nagbibigay po ito ng relasyon sa pagitan ng mga pangungusap. Tingnan niyo po yung Romans chapter 12 verse number 1. Sabi po dyan, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Naglagay din po ako dyan ng mga pang-ugnay o mga conjunction na example. Una po ay yung salitang and, na sa Tagalog po ay at, saka, pati, pero, ngunit, subalit, o at datapwat. Yun naman pong or ay natatranslate natin sa o kaya. Because, dahil, sapagkat, o dahil sa. Ang so ay kaya, kung kaya't, and then nor, ni, o ni hindi. Although, bagaman, bagamat. Para saan po ang conjunction? Yan po ay nag-uugnay, ulitin ko po, nag-uugnay ng dalawang mga pangusap. Nagpapakita ng mga relasyon. Ito din po yung makatutulong sa inyo para malaman kung pinagtatambal ba, pinagtutunggali ba, o pinagtutulad yung mga pangungusap. Kapag kami pangungusap dito tungkol sa isang bagay, tapos nakita po natin na may conjunction, ano po yung relasyon, malalaman po natin kung ano yung relasyon o yung ugnayan ng dalawang pangungusap. Kung naalala niyo po yung pag-aaral po natin sa Genesis 1, verse number 26 hanggang verse number 31. Kung saan, naalala niyo po yung conjunction na and. Ano ho, doon po sa Genesis 1. Sinabi po ng salita ng Diyos na, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sabihin, lilikhain ng Diyos ang tao na ayon sa kanyang wangis. Ang ilang pong mga translator, i-translate ito bilang at, sabi po doon, at maghari o magkaroon sila ng kapangyarihan. Meron pong
Ilang mga translators naman ang nag-translate to na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan upang sila'y magkaroon ng kapangyarihan. So nakita po natin yung pinagkaiba o yung kahalagahan ng salitang sa Hebrew po, yun po isang maliit lamang na salitang ganun na binabangkit po nila o binibigkas sila bilang vav. Na sa atin po, yun ay tinranslate natin ng end o tinranslate natin ng so that or upang. At inargue ko po sa inyo noon, kung naalala nyo po, na ang mas faithful na translation ay so that or upang. Nilikha ng Diyos na maging kawangis ang tao upang magawa yung pong tungkulin na nais ng Diyos ipagawa sa kanila. And then, panghuli, ikawalo, na mahalaga rin, hindi po pala, second to the last, mga pandiwa o mga salitang kilos. Sabi po dyan, tingnan kung ang pandiwa ay nasa nakaraan. Ibig sabihin, ito po yung mga salitang kilos na nagpapakita sa atin ng ginagawa ng subject o ginagawa ng bida doon sa pangungusap. Kung pag sinabi po natin na siya ay lumalakad o siya ay lumakad, alam natin na tapos na yung kanyang paglakad. Kapag nabasa po natin na siya ay lumalakad, alam natin na sa kasalukuyan, siya ay lumalakad pa rin. Kapag naman po nakita natin na siya ay lalakad, alam natin na ito ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Napakahalaga po ng mga yan, lalo-lalo na po sa pag-aaral natin tungkol sa mga pangako ng Diyos. Ang pangako ba ay nakaraan para lamang sa mga tao noon? Ang pangako ba ay applicable din para sa atin ngayon? O ang mga pangako ba ay sa panghinaharap pa lamang mangyayari? Yung paggawa ng Diyos, ito ba ay natapos na paggawa nung nakaraan? Patuloy pa ba siyang gumagawa ngayon? At gagawa pa ba siya sa hinaharap? Malalaman po natin ang kasagutan sa mga bagay na yan kapag pinapansin po natin yung mga pandiwa o mga salitang kilos. Kailangan din po nating pansinin kung ito ay aktibo. Pag sinabi po nating aktibo, yung subject po yung gumagawa ng aksyon. Kagaya ng siya ay kumakain. Ibig sabihin po ay pinapakain niya ang kanyang kapatid. So yung pong subject ang gumagawa ng aksyon sa isang tao o sa ibang tao. Kapag naman po sinabi nating pasibo, sa kanya ginagawa yung aksyon. Gagamitin po natin yung example natin ay pwede ho nating sabihin, siya ay pinapakain ng kanyang kapatid. Bakit po ito mahalaga? Dito po nakikita natin yung halimbawa sa pagkilos ng Diyos. Kanino niya ito ginagawa? Sino ang gumagawa ng mga pagkilos na ito? Ang Diyos ba ang gumagawa nito sa tao o ang tao ang gagawa nito para sa kanyang sarili? So, kaya po mahalaga na atin din po iyang mapansin. Pansinin din yun po ninyo kung ito ay nag-uutos. Bakit po mahalaga na makita natin o malaman natin kung ito'y mga utos? Siyempre dahil nga po kung yan ay utos at hindi natin alam na yan ay utos at hindi natin sinusunod bilang utos, tayo po ay nagkakasala sa ating Diyos. Naglagay po ako dyan ng example sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 4. Sa verse number 5 nakita niyo po, kayo nga'y magsitulad. Alam po natin, pag binasa natin, kayo'y magsitulad, yan po ay utos. Sorry po, verse number 1. Sa verse number 2, sabi po dyan, at magsilakad kayo. Tayo po ay inuutosang magsilakad o mabuhay sa pag-ibig. Ano po? And then sa verse number 3, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Ibig sabihin, pinag-uutos na huwag kayong makikilala bilang mga mapakiapid o mga sakim na mga tao. At panghuli, mga kapatid, mga panghalip o pronouns. Tukuyin kung saan o kanino tumutukoy ang bawat panghalip. Naglagay po ako dyan ng example ng mga panghalip. Dito naman po sa panghalip, mahalaga po ito dahil
upang maunawaan natin at hindi tayo maligaw dun sa mga gumagawa ng aksyon. Kapag ka ito ay naka-pronoun, magiging ako, ikaw, ka, siya, kami, tayo, kayo, sila, akin. Yan po yung mga example nilagay ko dyan. Iyo, kaniya, amin, atin, inyo, kanila. So, kung pag binasa niyo po yung mga salitang yan, kalimitan wala po tayong idea dahil wala po silang pangalan. Kapag po nabasa natin sa Biblia ang salitang Diyos o si Kristo ay nagsabi, alam natin na ang nagsasalita ay si Jesus. Pero may mga pagkakataon po na sa pagpapatuloy ng naratibo o ng kwento, tinatanggal na o hindi na binabanggit ulit yung pangalan ng subject. Minsan po ay ginagamit na po yung panghalip. Na ako, ikaw, o siya, kami, tayo, so on and so forth. At kalimitan po doon nawawala o doon po naliligaw yung mga nag-i-interpret ng scripture. Kapag ka yung mga panghalip o yung mga pronouns ay hindi nila natukoy kung sino. Kung ito ba yung nagsasalita, ito ba yung kinakausap, ito ba yung gumagawa ng aksyon, ito ba ang Diyos pa rin ang tinutukoy dito na gumagawa nito o ito ay tumutukoy na sa ibang tao. So kaya po mahalaga yung mga panghalip na atin pong matukoy. So, yun po mga kapatid, nandiyan po yung mga mahalagang bagay na dapat nating pansinin bilang pong review, pag-uulit ng mga salita, mga inuulit-ulit na salita, pagtatambal o pagtutunggali, paglalaban ng mga example, pagtutulad o pagkakahalintulad o pagkakagaya ng mga examples, mga listahan, mga bagay na mas marami kaysa sa dalawa, sanhi at bunga. Mahalaga rin po natin itong pansinin. Mga tayutay o mga hindi literal na paghahalintulad, mga pang-ugnay na nagpapakita o nagtuturo sa atin ng relasyon ng dalawang mga pangungusap, pandiwa kung saan natin makikita ang aksyon sa bawat pangungusap, and then panghuli, mga panghalip na tumutulong sa ating matukoy, kapag natukoy natin ng matapat at maayos, kung sino yung pinatutungkulan ng bawat pangungusap. Bago po tayo dumako sa ating activity, meron po ba kayong mga question o mga paglilinaw? Bakit po tayo may activity? Para po ma-experience natin ito pong mga line items na ibinigay sa atin na mahalaga nating isaalang-alang kapag tayo ay nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Para ho sa atin ng mga matatanda na, lumipas na sa elementarya o sa high school, hindi ho ba parang nakakapagsisi, ano? Hindi natin to sineryoso o hindi natin to inayos nung tayo ay nag-aaral. Ako po ay nagseryoso sa grammar nung ako po ay pumasok ng Bible school. Mahalaga po pala kasi yung grammar. Pero kagaya ho ng marami sa atin, hindi ko rin ho pinapansin ang grammar o mga sentences o bahagi ng pangusap habang tumatanda. O nung ako ay nasa elementary o high school. Para mo sa mga wala na hong nag-aaral dito ng elementary o high school eh. Siyan niya na lang. Kaya ayusin nyo o ayusin mo, ate. Dahil mahalaga po itong grammar. Ano? Nakita ho natin na ito pala ay makatutulong sa atin. Yan si Joshua. Makatutulong sa atin para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay, si Nicole din pala high school. Yung mga teacher daw magaling sa grammar. Ha? Mga teacher. Di ba mga teacher?
Yung mga teacher po, nakikita niyo po ano po, na mahalaga po ito. May nagtuturo po ba sa inyo ng grammar? Sige po, Nanay Poleng. Tagalog. Sorry. Maraming salamat, inaanak. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ari naman ay tanong ko lamang na base na rin nga, nagdaan ako ng high school, siyempre naman, di napag-aralan ko to. Medyo nagtatak na ako at naisip ko din na posible na mangyari ito. Doon ka sa pagsasalin ng English na salita doon sa Tagalog, pwedeng maging iba yung yung katuturan niya sa bandang huli. Katulad ng nabanggit kanina, yung ang pagkakaalam ko baga ay itama mo na lang ako kung ano baga yung pagkakaiba pagdating sa banal na kasulatan kaysa doon sa secular na or academic na pinag-aaralan. Yung ang alam ko sa pag-ugnay niyan, yung natutunan ko ay iniisa yung dalawang bagay. Sabihin natin ang ibon at ang hayop na gumagapang ay parehas lang na nilikha ng Diyos. Iisa lang ang kahulugan nun. Magkapatay po sila, level po sila. Pantay lang siya, pero pag ginamit mo yung upang, kasi mag-iiba ang kahahantungan niya sa huli kapag ginamit mo ang upang. Kasi ang upang, pag-ugnay na, nagsasadya ng pamamaraan upang magawa mo to ng maayos, upang makasunod ka. Kaya yung kanina sinabi na nilikha ng Diyos ang ang tao upang yung ginamit na yung nagano doon parang nano ko na mag-iiba yun sa huli yung kanyang ibig sabihin. So itama mo na lang ako kung mali, pero yun ang aking pagkakaunawa at mas nga rin kung malalaman ko kung ano talaga yung kasi parang mag-iiba yung noon sa salita ng Panginoon. So, doon po sa unang tanong, ang grammar na pinag-aaralan po natin sa school ay parehong grammar na ina-apply natin para i-interpret o para maunawaan ang scripture. Ibig sabihin, wala akong pinagkaiba. Okay? Yun pong subject, verb, agreement, object, subject at saka predicate. Yan po ay parehong-pareho ang aplikasyon niyan. Sa pagbabasa natin ng sulat, announcements, mga balita, ginagamitan natin ng grammar para maunawaan natin yung balita. Ganun din po sa paggamit natin o pagbabasa natin ng scripture. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang scripture po ay sinulat ng ordinaryong tao papunta sa ordinaryong tao na gumagamit ng ordinaryong mga salita, na gumagamit ng batas ng grammar. Dahil ulitin ko po, ang grammar ay galing sa Diyos. Ang batas po niyan ay nakapirme at hindi po nagbabago. Ang subject ay subject, ang predicate ay predicate, ang verb ay verb, ang conjunction ay conjunction. Okay? Yan po ay totoo nung nilikha ng Diyos ang mundo at totoo po yan hanggang matapos. Ang communication ay may batas at hindi po yan nagbabago. Dahil po yan sa Diyos. Okay? Sa pagdating naman po sa ikalawang tanong niyo po, Nanay, doon po sa pagsasalin. Doon po sa pagsasalin, yun po ay yung pong sangguni. Sa ibang mga salin, yun po ay pagpapalalim na o pagpapalawak na ng ating kaalaman tungkol sa mga nakasulat sa ating Biblia. Kalimitan pong ginagawa natin yung pagtingin sa ibang mga translation kapag halimbawang nahihiwatigan natin. At pagkatapos nating obserbahan yung mga talata na tama ba o ito ba yung akmang o yung popular na salin nitong conjunction na ito? Ito ba yung popular na salin nitong conjunction na to? At kalimitan kapag nakita natin na may pinagkaiba sa salin, mahalaga po, ang sunod na pong magiging hakbang natin ay sumangguni na tayo sa mga commentaries o sa mga paliwanag ng mga eksperto pagdating sa grammar.
o sa mga pagsasalin? Upang makumbinsi tayo kung alin yung faithful na pagsasalin. Na ginawa po natin, o ginawa ko po dun sa Genesis 1, ang faithful niyang salin ay upang nagpapakita ng purpose o layunin kung bakit nilikha ang Diyos na kawangis ng tao. O kung bakit nilikha ng tao ang Diyos na kawangis niya. Upang magawa ang kanyang layunin. Thank you. You're welcome po, Nanay. Ladies first. Hello po. So Brother JB, meron po kayong nabanggit kanina na meron po tayong pagkakataon or time na kapag tayo po ay nagbabasa or even may kasama ka na magbasa ng Biblia, meron talagang pagkakataon na hindi mo naiintindihan based sa halimbawa, wala kang oras, nagmamadali ka or siningit mo lang yon, or meron kang maraming time pero hindi pa rin po siya maintindihan. Kasi there is a time po na kami po sa family devotion po namin ay nagtatry po kami ni Papa na pumili lang ng isang verse sa Bible para yun po ang aming maging main topic sa agabing iyon or kapag kami po ay may time. Pero kahit namin, may time na hindi po namin siya naiintindihan. So, pero may time na kaya namin siyang intindihin sa isang verse lang. So, sa aming self-reflection po sa verse na yon, tapos, verses po, sa pagbinasa namin yung buong chapter, ay magkaiba. So, pwede po kaya yun mangyari na halimbawa, bumasa ka ng isang verse, and then, mayroon ka nang naintindihan based sa sarili mo or sa sarili po namin, kanya-kanya pong opinion, kung ano po yung pagkakaintindi sa verse na yon, versus doon po sa buong chapter na binasa mo, pero nagkaiba po ng kwento. Kasi po, parang ang dami pong nadagdag na subjects and events sa verse na yun. So, okay lang po ba kaya yun? Ang sagot po natin diyan, kagaya nung ating dito, yung pong ating mahalagang paalala dito, o mahalagang punto, para makuha natin yung meaning ng mga talata, titingnan natin yung kabuuan, saan natin nakita yung isang verse na yon, kagaya nung ginagawa niyo po, may pinili kayong isang verse, nasa saan siya? Anong relasyon niya sa mga naunang mga talata at may relasyon ba siya sa mga susunod na mga talata? Yun po yung natawag natin context. Isang example na makatutulong, tingin ko, ay yung halimbawa, kapag kumuha lamang tayo ng isang quote o isang sentence lang mula sa isang politiko o isang TV personality, yun lang kinuha natin, kalimitan nami-misinterpret. Bakit? Kasi hindi natin alam yung pinag-uusapan. Hindi natin alam yung buong kwento. Kaya hindi ho pwede na kukunin lamang natin yung isang bahagi tapos yun na yung ating paniniwalaan. Kailangan nating makita, yun nga po, yung context nung salita na yon para maunawaan natin bakit niya yun nasabi. Lalo na minsan masama yung nasabi niya o meron siyang binigay na hatol, bakit niya yun nasabi? Bago natin i-judge yung kanyang hatol, bakit siya nag-come up doon sa hatol na yun? Ganon din po sa scripture. Pag mayroon lamang isang talata, minsan talaga po, yung talata na yun is stand alone. Kaya ng halimbawa, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Yung talatang yon, pag in-interpret natin, sinasabi doon na kung ano yung pananampalataya na kayang ibigay ng isang tao sa Diyos, ibigay din natin yon kay Kristo dahil si Kristo ay Diyos. Pwede tayo mag-come up sa ganon. Pero yung tanong na, bakit ba sila nababagabag? Bakit ba nababagabag yung kausap ng Panginoong Hesus dito? Hindi natin malalaman. Maliban na lang basahin natin yung mga talata at basahin natin yung relasyon nitong talatang ito sa mga susunod. Kaya pala, aalis na pala ang Panginoon. Mamamatay na pala siya at pupunta na pala siya sa langit. So, ang aking pong point, dun sa tanong, mahalaga po na pag nagbabasa tayo ng talata, may mga pagkakataon na isang talata is stand-alone. Pero lagi po yung may context. Mahalaga pa rin na tinitignan natin yung context para makita natin bakit ito nasabi. Bakit ito nangyari? Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus?
Anong ibig niya sabihin dito? Sino yung kanyang kausap? Sino yung, ano yung sitwasyon? Ano yung kanilang mga pinagdadaanan? At ano yung mangyayari sa hinaharap? Thank you po. Context. Apo. Kuya Alan. Yeah, si Teacher Allen po muna, Kuya Randy. Magandang tanghali po. Ang tanong ko po ay konektado po sa tanong po ni Nanay Puling na napakaganda. Ang tanong ko po ay, alam naman po natin na ang Biblia ay sapat, kompleto, at kinasihan ng Panginoon. At nalaman din natin sa ilang mga pag-aaral po natin sa Sunday School ang pagsasali ng Biblia. Na ang Biblia ay merong sinali na verse to verse, meron namang paraphrase, at merong ilang mga tao ang nagsalin po nito sa iba't ibang lengguwahe. At ano po kaya ang mai-recommenda nyo po sa mga bagong nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano po yung magandang version sa English version at sa Tagalog version na maaari po natin talagang masasabing ito po yung pangungusap talaga na mauunawaan kapag nag-aral. Kasi meron pong salin na iba't iba. So ano po sa tingin nyo po? Ang magandang may re-recommenda nyo pong English version o kaya naman Tagalog version po. Yun lamang po. Salamat po. Pagdating ko sa translation, lahat ay may re-recommenda natin. Maliban na lang po sa yung isang yung paraphrase, kasi para siyang commentary po kasi yung dating niya. Ibig sabihin, hindi siya tinranslate kundi ininterpret na. Kagaya ho ng New Living Translation. Ito ay hindi siya talaga translation, siya ay binasa niya yung Bible, ininterpret na niya to dun sa mensahe na maiintindihan ng kanyang mga anak. Tatay po kasi yung gumawa ng New Living Translation para sa kanyang mga anak. So, lahat, pwede po nating i-recommend lahat. Nasa sa tao po kasi yun, ito ay subjective. Subjective po kasi yung kalagayang ito. May mga tao pong naunawaan nila yung mga malalalim na Tagalog sa ang salita ng Diyos. Meron din pong naunawaan nila yung malalim na English sa King James. Na okay sila doon, komportable sila doon. Pero meron naman pong, tingin ko po, mas marami sa atin ang mas mauunawaan kung ito ay nasa mas simpleng Tagalog o mas modernong Tagalog. So, para po sa akin, ang sagot ko dito ay subjective. Marami ho tayong mga available na translation sa online. So, bumungkahi ko po na tingnan nyo po, basahin nyo po muna yung mga translations. Pagkatapos nyo pong basahin yung mga translation, mag-research din po kayo. Ano yung mga comments ng mga matatapat na mangangaral tungkol sa translation na to? Meron ba silang may mga masasama ba silang komento ng pag-iingat o mga babala tungkol sa translation na to? Para bang review. Pagka pipili kayo ng coffee shop o mga damit, halimbawa, mag-ano kayo muna ng reviews. So, isa po yung mahalagang isa lang alang. Ganoon din po sa English. Tingnan niyo po yung mga comments ng mga kilala ninyong mga matatapat na mga ngaral. Ano yung downside? Ano yung mabuti sa translation na to? Tapos pag binasa ninyo, meron kayong naunawaan po ninyo yung nababasa ninyo. So again, ulitin ko po, subjective. Kung ano po yung naunawaan ninyo at nung in-research po ninyo, meron kayong peace of mind na ay faithful yung pagkakasali. So, ang personal ko pong ginagamit ay yung Legacy Standard Bible. Bago lang po itong translation, last year. Yun po yung aking ginagamit. Pero sa akin pong pag-aaral, itinutugma ko po ito sa ESV at saka sa King James.
pinagtutugma-tugma ko po ito. KJV, ESV, at saka LSB. Kapag ako po ay nag-aaral. And then, yun pong interlinear. Yung original na Greek at saka original na Hebrew na kopya. Doon po tinitignan. Sige, Randy po, last question. Baka hindi tayo makapag-activity. Pagka maraming question. Hello. KJ. Ayan yung Brad. Ayan, sa palagay ko, ito yung kailangan ko. Kaya, itong pag-aaral na naman to Brad, Kailangan. salamat at masustansya na naman ito. At malaking maitutulong nito sa pag-aaral namin ng salita ng Diyos. Na ito pala ay napakahalaga, na kailangan pansinin pala yung maliliit na bagay sa, sa salita, yung pag-aaral. Nakakapagsisi, Doon naliligaw yung interpretation eh. So, salamat sa pag-aaral na ito at ito talaga malaking naitulong to sa akin. Na tulad yan ako yung nataasan devotion sa amin. So, struggle nga talaga sa amin pa. Di namin maintindihan yung Pero salamat. Ito talaga yung maitutulong to. At sige, di ko akalain na hindi pala pagpansin ito na ang laking mailalayo sa maliligaw sa pag-unawa. Kung kanino tinutukoy, kung sinong pinagsasabihan. Opo. Pero hindi, nakakapagsisi pero hindi pa huli ang lahat para sa atin. Nga lang, hindi natin sineryoso nung tayo ay bata. Hindi natin, yun nga, sineryoso yung pag-aaral ng grammar, pag-unawa. Kaya nga tayo nung bata po tayo, meron tayong reading comprehension. Naunawaan ba natin yung ating binasa? Yun pala, pagdating nung tayo naging mananampalataya, mahalaga po pala sa atin. Mahalaga talaga. Hindi basta-basta lang, magbabasa lang or papansinin mo lang yung mga tinutukoy doon pero yung mga karugtong, yung panghalip, hindi mo na papansinin. Ayun, so salamat sa Panginoon at salamat Brad at naituro mo ito ngayon. At na-bless ako at makakatulong talaga to sa aming pag-aaral. Huwag nyo na lamang pong iwala yung kopya. Kung mawala nyo man po, hingi lang po kayo ng kopya sa akin para sa mga line items na ito. Sige, yung natitira nating fourth. Sige, last question. Andayan nyo, ayaw niya yatang mag-activity Sorry. Sa akin, sa pag-aaral o sa pagbabasa natin ng Biblia, hindi natin maiwasan na maka-encounter tayo ng mga tayo-tayo figure of speech. Karamihan doon mahirap maunawaan. Katulad na lang ng figure speech na yung metaphor sa chapter 5 ng Matthew, yung kayo ang asin ng sanlibutan. Yun. Ang tanong ko doon ay sa every time na tayo nakapagbasa o naka-encounter ng mga ganong mga figure speech, mga metaphor, mga simile, mga ganon, paano natin ito mauunawaan o paano natin ito mauunawaan kapag tayo nakapagbasa? Good question. So pagdating mo sa figure of speech, kagaya ho ng, ganun pa rin yung principle. Hindi mo natin pwede sabihin, ay asin para sa mga Batanggenyo, ang asin, ganito, adobo yan, o pampaalat yan. Hindi ho agad-agad. Minsan tugma, yung gamit nila ng asin noon at gamit natin ng asin ngayon, tugma, pang-preserve. Pero may mga pagkakataon na alam niyo ba na yung asin ay ginagamit na bayad o salary. Doon galing yung salitang salary sa salt. Yung salt yung binabayad. Dahil ganun naging mahalaga yung asin nung panahon ng Roman Empire. So, ang sagot po dito, pag may mga figure of speech, may mga metaphor na paggamit, ang pinakamagandang magagawa natin ay sumangguni sa historical background. Research, ano ang gamit nila sa asin nung panahon nila? Makakatutulong po yung Google, ChatGPT, basta meron lamang pong reference, may website na pinagkuhanan kung wala kayong kilalang website. Gotquestions.org, makatutulong po ito sa inyo. Isa po yung sa mga faithful na pwede niyo po i-search. May Tagalog po ito, may English.
ang asin, paano ginagamit ang asin, paano ginagamit ang salitang ito nung panahon nila. So, pwede nyo pong sumangguni sa mga search engines. Basta makita nyo lang po na faithful, hindi kuro-kuro ni ChatGPT o ni Google na base lamang sa kanyang na walang reference, walang resource na pinagkuhanan. So, yun po. Ang option lamang natin ay, isa sa mga option natin ay tignan yung historical background. Ang ikalawa naman ay kapag mula mismo sa scripture. Kapag nakita natin na binanggit doon sa kwento, halimbawa, yung gamit nila ng asin. No, yung gamit nila ng asin. Kung binanggit ito, pag ni-research natin sa Bible, sa ating Bible, sa ating tablets, ni-research natin, salt. Ni-word study natin. Saan lumalabas itong salitang salt? May iba pa bang mga pagkakataon na ito ay nabanggit o ginamit? Meron bang mga pagpapaliwanag o mga pagpapakita ng background tungkol dun sa asin? Kagaya halimbawa nung ginawa natin kanina sa Genesis 2, yung sa salitang sanctified. Hindi ko siya basta sinabing, hindi basta ako nag-isip ko na, hindi, pag sinabing sanctified, pinabanal, tungkol na yan agad sa pagsamba. O tungkol na yan agad sa Hindi po ganun agad. Tinignan po muna natin kung saan lumabas pa tong mga salitang ito at paano ito ginamit. At doon natin makikita na, okay, ginagamit ito ng parehong writer, si Moses, para ihiwalay papunta sa kanya. Doon ako nag-come up sa conclusion na ang pagsasanctify, ayon sa writer, kasi parehas ng writer, ay pagbubukod tangi patungo sa kanya. So kapag ang mahalaga lang, isa lang alang natin kapag tayo ay mag-word study sa scripture, tingnan natin kung yung pareho ba yung writer. Ibig ko sabihin, kagaya nung kay Moses, pareho bang yung gamit ni Moses ng sanctified o ng pinabanal o pinangilin. Minsan po kasi nangyayari, halimbawa sa New Testament, yung gamit ni Peter ng milk ay hindi kagaya ng gamit ni James ng milk o ng paghahalin tulad ni James ng milk o nung gatas sa tungkol sa salita ng Diyos sa pananampalataya. Yung leon, yung paggamit ng leon ni Pedro at saka yung paggamit ng leon ng Old Testament, magkaiba. Kay Pedro, ang leon ay yung demonyo. Sa Old Testament, ang leon ay ang Panginoong Hesukristo. So, hindi agad tayo magka-come up na pag nakita natin, leon ay siya, ang Panginoong Hesukristo ito, Lion of Judah. Hindi agad ganun. So, tingnan natin kung paano ito ginamit nung writer. Kung si Paul, kung kay Paul yung binabasa natin, hanapin natin yung salitang yon, paano ito ginagamit ni Paul. Kung si Peter, paano ito ginagamit ni Peter. Hindi agad yung, itong sabi ni Paul, pero itong sabi ni Peter. Ito yung gamit ni Peter, ito yung gamit ni John ng salitang ito. So yun po yung mga naisip ko po na basic na magagawa natin. Historical background, gamit ko yung search engine, and then yung isa ay word study mula sa scripture. Pwede nyo rin pong i-download yung Treasury of Scripture Knowledge, TSK. Mga cross-reference po ito ng mga words sa mga talata, kung saan pa ito lumitaw sa mga bahagi ng scripture na makatutulong po sa inyo. Tingin ko po wala tayong sapat na time para po sa ating activity. O para maging sa ating individual activity, kaya po gawin na lang natin ito all together. Sa atin pong copy, meron po tayo diyang Romans 12 verse number 1 to 2. Yan po yung ating example. So, i-guide ko na lamang po kayo at sundan nyo na lamang po ng inyong mga paningin. I-apply po natin yung ating pong mga natutunan kanina. Okay? So, una, sabi po dyan, kaya nga, meron niyang kuwit, kaya dapat tayong huminto dyan, wag tayong magpadalos-dalos. Ano po yung salitang kaya nga?
Yan po ay ano? Pang-ugnay. Conjunction. Kaya nga, ibig sabihin, may mga naunang talata na may sinasabing katotohanan, kaya nga, ito na yung mga susunod. Okay? May ugnayan. So pag binasa po natin, ito yung mga sagot sa tanong ni Christine, pag binasa natin yung Romans 12 verse number 1, nabasa natin, kaya nga, at hindi natin binasa yung mga nauna, hindi natin makikita yung relasyon o hindi natin, baka magkamali tayo sa pag-interpret nito. So yung kaya nga, lalagyan po natin yan ng, ito ay nagko-connecta sa mga naunang mga talata. Yan po yung ating interpretasyon dyan, conjunction. Yung pong salitang mga kapatid. Ito pong mga kapatid ay sino po itong mga ito? Tingin niyo po sino? Mga mananampalataya po saan? Sa Roma. Ano po? Mga kapatid, ipinamamanhik ko. Sino po yung salita, sino po yung ko sa tingin nyo? Ang ko po diyan ay panghalip, pronoun po yan. Ipinamamanhik ko. Hindi po yan si Jesus, hindi po yan si Peter, yan po ay si Paul, si Apostle Paul. Ipinamamanhik. Yung po yung salitang ipinamamanhik, yan po ay salitang kilos. Ibig sabihin, nais kong inyong maunawaan o nais kong inyong gawin. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano ho? Yung salitang alang-alang. Ano po yan? Ano po yung salitang yan? Bakit po yan nandyan? Pag narinig niyo po yung salitang alang-alang, ano pong pumapasok sa inyong isipan? Alang-alang? Ibig sabihin, ibig sabihin, kinokonekta pa rin po ito sa mga nauna. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong narinig. Alang-alang. Ano po? Na inyong. Sino po yung inyong? Mga mananampalataya po. Iharap ang inyong mga mananampalataya, yung mga sinusulatan ni Pablo, iharap nila ang kanilang mga katawan na isang haing buhay. Ano po yan? Ano po napapansin nyo dyan? Yan po ay tayutay o figure of speech. So sabi po dito ni Pablo na, okay, kayong mga mananampalataya, mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na aking naisabi sa inyo, ang inyong mga buhay ay ang inyong mga katawan ay maging mga haing buhay. Hindi ho literal na sila ay magiging mga sacrificed. Ano ho? Kundi mga haing buhay. Mga buhay pero nasa sakripisyong kalagayan o nasa paglilingkod sa Diyos. Banal. Nakaaya-aya sa Diyos. Na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse number 2. At, meron po ulit conjunction. So, hindi lamang po yung katawan ang ihahain o yung katawan ay hinihikayat ni Pablo na ipagamit sa Diyos. Yadagdag po ni Pablo na huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi lamang daw po yung katawan, kundi pati yung pag-iisip. Nile-level ni Pablo. Ang katawan ninyo, verse number 1, ang pag-iisip ninyo, verse number 2, ang katawan, gamitin panglingkod sa Diyos, ang isip ninyo, huwag isang ayon sa sanlibutan. So, katawan at isip, parehong gamitin para sa Diyos. Iba yung pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, yun po yung una nating napansin. Ngayon, meron po ba kayong nakitang mga salitang inuulit-ulit? So, mapansin niyo po, sa unang pagbasa natin, meron tayong mga napansin.
Ngayon, dahil may mga isinasalang-alang na tayo ay nagkakaroon ng pangalawang beses na pagbabasa. Teka lang, meron bang mga inulit-ulit na mga salita? Again, ang purpose po dito ay para maubasa natin ng paulit-ulit, manamnam natin ng paulit-ulit at makita natin yung mga detalye. So tanong natin sa ating mga sarili, meron po bang mga salitang paulit-ulit? Kayong napansin? Wala po? Inyo, ano ho? Inyo na tumutukoy sa mga mananampalataya. Ano pa po? Kaaya-aya o yung pleasing. Sinabi po ito sa verse number 1, sinabi rin po ito sa verse number 2, na kaaya-aya sa Diyos. Verse number 2, at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Okay? Yung mga inuulit-ulit na mga salita. Ano pa po? Diyos, 3 beses. Diyan sa 2 talata. Ibig sabihin, katawan at isip ay dapat nabubuhay at umaayon sa kaaya-ayang kalooban ng Diyos. Kanino dapat ito maging kaaya-aya? Hindi kay Pablo, hindi maging kaaya-aya sa iglesia, hindi maging kaaya-aya sa mga leader ng iglesia, ultimately maging kaaya-aya at naayon sa kalooban ng Diyos. So ito po, nakita nyo, nakakatulong ito para i-interpret natin at makita natin yung mga mahalagang salita. Halimbawa, meron po ba kayo nakita mga pagtutunggali o contrast? Meron po, ano ho? Nandito po yung salitang huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. So ikinokontrast po sa mga paniniwala ng sanglibutan. Do not conform but be transformed. O huwag kayong magsiayon, kundi mag-iba kayo. Listahan, mga kapatid, may nakikita po kayong listahan. Tama po. Sa verse number 1, iharap ang inyong mga katawan na una, isang haing buhay, isang haing banal, at isang haing kaaya-aya sa Diyos. Sa verse number 2 po ba meron? Meron po. Mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ano pa pong inyong napapansin na hindi natin pa napapansin? Mga salitang kilos o mga pandiwa. Sa verse number 1 po, una dyan yung ipinamamanhik. Iharap. Huwag kayong magsiayon. Mag-iba kayo. Yan po, mga salitang kilos po yan. Ay tawag natin na iniuutos ni Apostle Pablo. Okay? So again, ang point po natin dito, mga kapatid, wala man tayong sapat na oras dahil maranasan natin kahit po papaano upang nang sa ganun, pag nasa sa atin na tayong mga tahanan, personal Bible study, personal devotion, o kung kayo po ay mangangaral o magtuturo ng mga text, meron na po tayong maisasalang-alang upang nang sa ganon, maging beneficial sa atin at makabuluhan yung atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung meron na po tayong mapa na susunsunin para hindi tayo maliligaw sa pagbibigay ng pakahulugan ng mga talata na ating nababasa sa Biblia. Sana po makatulong po ito sa inyo.
Okay po, tayo pa manalangin. Aming Ama at aming Diyos,